dumating na ang iyong order. Sira ulo ka ba? Mga zombie, dumating na, tumakbo. Ang pangalan ko ay Chen Feng, 23 taong gulang, isang delivery rider. Matagal lang pumanaw ang magulang ko para maitaguyod ang nakababata kong kapatid na nag-aaral sa kolehiyo. Araw-araw akong nagtatrabaho ng mabuti para maghatid ng pagkain. Hindi ko akalain sa panaginip na magkakaroon ng zombie outbreak, na darating ang katapusan ng mundo. Mga ganitong bagay ay para lang sa mga nobela at serye sa telebisyon. Ngunit nangyari ito sa akin. Kapatid, pakiusap, isakay mo ako kahit isang beses. Pakiusap, tulungan niyo ako. Sumakay na kayo. Malapit nang maubos ang baterya ng electric scooter. Kailangan nating maghanap ng saksakan para mag-charge. Ganap nang nasakop ang lungsod. Pakiusap, manatiling kalmado ang lahat ng mga nakaligtas. 12, 16 na, Grey House, Play Store. Pakiusap, manatiling kalmado ang lahat ng mga nakaligtas. Darating sila para sa tulong sa loob ng 33 araw. Sa panahong ito, lahat ng mga nakaligtas ay magmadaling pumunta sa pinakamalapit na ligtasan. Gusto mong makarating sa pinakamalapit na shelter sa timog ng lungsod, pero kailangan pa ng ilang araw. Maghanda ka ng pagkain. Binabati ang host sa pag-activate ng sistema ng paghahanap ng mga materyales. Mas marami kang hinahanap na bagay, mas mataas ang tsansa ng pagkuha ng materyales. Ang mga nakuhang materyales ay maaaring pagsamahin upang makagawa ng mga kagamitan. Para sa walang hanggan na pag-upgrade ng mga armas at sasakyan, subukan kong maghanap ng isa. Nakuha ang kalawangin na kutsilyo -1. Totoo pala ang sistemang ito. Kapatid, humawak ka muna. Iyan ang sasakyan ko. Kailangan dumaan sa likod. Kuya, nasaan ka? Ayos ka lang ba? Linlin, okay lang si kuya. Kamusta ka sa paaralan? Kuya, nagtatago ako sa dormitoryo ngayon. Sabi ng paaralan, magpapadala sila ng sasakyan para sunduin tayo papunta sa shelter sa timog kanluran ng lungsod. Sige, magkikita tayo sa shelter sa timog kanluran ng lungsod. Si Linlin naghihintay sa kuya niya. Huwag kayong lumapit. Mabilis, sakay na kayo. Ayos lang ba? Salamat sa iyo. Ako si Lin Xu. Nurse ako sa ospital na ito.
Ako si Chen Feng. I-bandage muna natin ang sugat mo. Ako na lang ang gagawa. Mag-overnight na lang tayo dito ngayong gabi. CJ. Ikatlong araw. Kamusta na ang sugat mo? Ayos na, wala nang problema. Nahulog ang tubig buhos 2. Kailangan nating maghanap ng mga kapaki-pakinabang na gamit. Kilala ko ang ospital na ito. Alam ko kung saan may magagandang bagay. Magsimula tayo sa storage room sa unang palapag. Maaari tayong maghiwalay sa paggalaw. CJ. Nalaglag na bakal na plato 2. Gusto mo bang gawing kagamitan? Para sa pag-upgrade ng EC at armas. Pagkatapos gawing kagamitan, mapapalakas nito ang EC. Sa depensa. Di ko inakalang ganito kabilis ang pag-upgrade. Totoo ngang malaking tulong ang sistema. Tumakas ka na. Naging mas malala ang mga zombie. Iba na ang zombie na ito kumpara sa dati. Mas mabilis na. Mas malakas ang atake. Parang nag-i-evolve sila. Chen Feng, tingnan mo. Nakahanap ako ng maraming pagkain at tubig. Malapit nang matapos ang pag-upgrade ng EC. Basta't nandito ako, walang mangyayari. Sa oras na ito, delikado ang lumabas para iligtas siya. Napakadelikado. Huwag lumapit. Huwag kayong lumapit. Ayos lang ba? Ayos lang, salamat sa iyo. Walang anuman, salamat sa iyo. Salamat, nailigtas mo na naman ako. May buhay bang tao sa loob? Kung may hangin, tumawag ka. Bakit parang pamilyar ang tunog na ito? Ikaw. Hindi ka pa pala patay. Tungkol sa pagkuha mo ng aking electric bike, paano ba yan? Kung hindi ko pa iyon sinigaw noon, na nagpapaalala sa'yo, matagal ka nang nakagat ng zombie, utang mo sa akin ang buhay mo. Kapatid, ang pangalan ko ay Linlong. Ako ay bahagi ng rescue team. Siya si Luyuan. Kahapon ay nakita namin siya sa palengke. Dapat ay kilala mo na siya. Dapat mo siyang makilala. Magmamaneho kami papunta sa kanlurang kanlungan. Gusto mo bang sumama sa amin? Mas marami, mas malakas. Sumama tayo sa kanila. Sige, sumali tayo. Ako si Elisa. Maligayang pagdating. Ngayon, may 2 na tayong tao. Ito ay sports car. 4 lang ang upuan. Kung darating kayo, kailangan kayong ilagay sa bubong. Sabi ni Zhang Xiao. Itong 2 tao, saan sila karapat dapat na sumakay sa iyong marangyang kotse? Hindi, mayroon akong sarili kong sasakyan. Diyos ko, bakit lumaki ang iyong ihi? May idinagdag pang bumper sa harap. Chen Feng. Ikaw ang nakahanap ng mga piyesa para sa pagbabago. Sa gitna ng kaguluhan, tungkol sa sistema, huwag hayaang malaman ng iba na ako ang nagbago nito. Ang galing mo. May isang sasakyan na, may dagdag na proteksyon laban sa banggaan. Mas mataas ang antas ng seguridad nito kumpara sa sports car. Kapag talagang naharap sa maraming zombie, yung balat ng sports car ay parang papel lang. Anong pinagmamalaki mo? Sa ganitong kaunting oras, kaya mo bang gawing ganito ang isang sirang sasakyan? Sila na mga bobo lang. Ayun, mga tanga, sa kakapalang nadaya, dahil gusto mong makisali sa amin. Kailangan mong ilabas ang mga gamit na nakuha mo sa ospital para hati-hatiin natin. Tama. Hindi pwedeng mag-isa lang. Hindi ba sinabi mo kanina na wala tayong mapwestuhan? Kailangan lang bang mag-akyat sa bubong? Ano? Bakit ngayon ay nagkasama na naman? Pero dahil kay Long Dui, ito para sa inyo. Magsimula na kayo.
Jay Feng. Yung si Luyuan, sobrang walang hiya. Siyang kumuha ng sasakyan mo. Sinasabi pa niyang may utang ka sa kanya na buhay. Huwag mong iseryoso ang mga walang kwentang sinasabi. Ang pinakamahalaga ngayon ay makarating sa kanlurang kanlungan. Tama ka, Feng Jie. Bakit bigla tayong huminto? May nangyaring masama ba sa harap? Shit, ang laking gas ng sasakyan na ito. Anong nangyayari? Malapit nang maubos ang gasolina ng sasakyan. Sa mapa, nakalagay na ang pinakamalapit na istasyon ng gasolina ay 3 kilometro ang layo. Kung tama ang alaala ko, sa unahan, kaliwa sa loob ng 1 kilometro, may maliit na istasyon ng gasolina. Eto, ano bang alam ng isang nagdadala ng pagkain? Hindi ba't mas tumpak ka pa sa mapa? Dahil nagdadala ako ng pagkain. Alam ko ang bawat sulok ng lungsod na ito. Nakarating na ako sa bawat eskinita. Kilala ko ang bawat lugar. Nandoon ang istasyon ng gasolina, maniwala ka o hindi. Naniniwala ako sa iyo, wala nang mas magandang paraan ngayon. Subukan na lang natin, bata. Kung nagkamali ka, huwag mong sisihin ako kung hindi ako magalang. Ang galing mo talaga. Talaga namang merong gasolinahan dito. Maiksi lang ang gasolinahan na ito. Kaka-open lang nito ng 2 araw. Sa mapa siguro, hindi pa nasasama sa marka. Isang sira-sira na delivery rider. Alam mo ba kung anong meron dito? Ano bang pakialam mo sa delivery? Kumikita rin naman tayo sa sariling kakayahan. Saka na, kung hindi pa sana si Feng na ang nagpakilala, siguro hanggang ngayon nasa daan pa rin kayo nagtutulak ng kariton. Kailan pa magiging, ikaw na isang maliit na nurse ang nagsasalita dito? Sasabihin ko sa'yo, si Zhang Xiao natin, pero ang pamangkin ng pinuno ng kanlurang kanlungan, ng bayan. Maniwala ka o hindi, sa oras na iyon, hindi kayo papasukin sa kanlungan. Anong kahalagahan yan? Ako, isang simpleng nurse, alam pa rin ang magpasalamat. Ikaw na kumuha, mga alipin ng ibang tao. Anong mukha meron ka para magsalita dito? Sino ang tinutukoy mo? Huwag na kayong magulo. Sila, dumating na sila, dumating na sila. Napapaligiran tayo ng mga zombie, maghanda na para sa laban. Tatlo. Totoo nga. Patuloy na nag-i-evolve ang mga zombie na ito. Sa hinaharap, siguradong may lalabas pang mas nakakatakot na mga halimaw. Amoy utot na bata, sino ba ang nagsabing pwede kang makipag-away sa akin kanina? Mamatay ka na. Dumarami na ang mga zombie, hindi na ito pwedeng magpatuloy. Ayan na. Sumakay ka, mabilis, sumakay ka na. Chen Feng, ginagawa mo ito ng sinasadya, di ba? Kung hindi mo kami dinala sa gasolinahan, halos lahat tayo ay namatay dahil sa'yo. Tama na. Kung hindi dahil kay Chen Feng, na nakahanap ng gasolinahan para sa atin, lahat ng sasakyan natin ay nakahinto sa tabi ng daan. Walang makakapag-anticipate doon. Biglang darating ang isang malaking grupo ng mga zombie. Sige na, tumahimik na kayo, basta't okay ang lahat. Malapit na magdilim. Dito muna tayo sa supermarket na ito. Ayos lang si Zhang Xiao, di ba? Mukhang hindi maganda ang iyong mukha. Natakot ka ba kanina? Wala akong masama. Tara na, pumasok na tayo. Sige na. Malaki itong supermarket.
Maraming magandang bagay ang dapat nating mahanap. Maghanap tayo ng mga supplies dito. Dapat marami tayong makukuhang magagandang bagay. Zhang Xiao, kung hindi ka komportable, hayaan mong ako ang mag-alaga sa iyo. Babantayan ko sa gabi. Magpahinga ka lang ng maayos. Ithi, maganda ang ugali mo, bata. Kapag nakarating tayo sa kanlungan, hayaan mo akong tiyuhin. Ikaw, maliit na opisyal. Salamat, Zhang Xiao. Simula ngayon, susunod na ako sa'yo. Tumaas ang rate ng mga materyales. Doble ang mga baterya, triple ang mga kawad, doble ang mga lata. Pipiliin mo bang pagsamahin ang mga nakuha mong kagamitan para sa pag-upgrade ng van at armas? Pagkatapos ma-upgrade ang van, makakakuha ka ng solar panel sa tuktok ng sasakyan at magdadagdag ng pangunahing depensa. Ang galing! Hindi ko akalaing makaka-upgrade ulit agad. Mas maganda pa ito kaysa sa military knife. Anong nangyari sa'yo? Wala bang masama? Anong pakialam mo? Lumayo ka sa akin. Umalis ka, Chen Feng. Ngayon mo lang naisip yan. Nagmamalabis ka kay Zhang Xiao. Late na. Sapat na ang pag-aalaga ko kay Zhang Xiao. Sige na, wala akong pakialam sa inyo. Magising na kayong lahat kunin ang mga armas. Ito si Zhang Qian. Nangyari ito sa gasolinahan. Napat siya sa kagat. Ikaw ba iyon, Zhang Qian? Mabilis na kumilos. Pero siya si Zhang Qian. Hindi na siya si Zhang Qian. Patuloy na kumakalat ang virus ng zombie. Kung hindi mo agad putulin ang braso na ito, magiging katulad ka ni Zhang Qian. Hindi. Lumikas. Nakapagputol ng braso sa tamang oras. Hanggang ngayon, hindi pa siya. Mayroong mga senyales ng pagka-zombie. Ngunit hindi matitiyak na wala na natitirang virus na pumasok sa dugo. Kailangan laging magmasid. Mahalaga na mapanatili ang kanyang buhay. Ako, ang kamay ko. Ikaw ang nagputol ng kamay ko. Nabit ka ni Zhang Qian. Kung hindi mo ito puputulin, magiging zombie ka. Sino ang humiling sa'yo na makialam? Mas gugustuhin kong mamatay na lang noon, kaysa maging isang kapansanan. Luyuan, kalma ka lang. Lumayo ka. Tumigil ka na. Team Dragon, ayos ka lang ba? May mali. Luyuan, isang kamay lang ang laban niya. Bakit ang lakas niya? Hindi kaya may zombie virus pa rin siya. Ito ay tunay na baril. Gusto mo bang subukan? Ikaw, saan ka nakakuha ng baril? Swerte lang. Kakakakuha ko lang ng mga gamit sa equipment room. Tumaas ang rate ng pagsabog. Nadagdag ang mga tornilyo ng 12. Power 3. Bumaba ang baril na 1. Bala 500. Hindi ako pinabayaan ng sistema. Nabagsakan pa nga ako ng ganitong magandang bagay. Sige na. Malapit na tayo sa shelter.
Mas mabuting magmadali na tayo para makarating agad sa destinasyon. Tama si Elisa, kahit gaano pa kalakas ang gulo, dapat muna kaming makarating sa ligtasan bago magsalita. Putang ina, si Chen Feng. Huwag mo sanang hayaan na makahuli ako ng pagkakataon. Kung hindi, tiyak na papatayin kita. Bless you. Tingnan mo, malapit na tayong makarating sa kanlungan. Linlin, darating na si kuya sa kanlungan. Nasaan ka? Kuya, tulungan mo ako. Kuya, nasaan ka? Anong nangyari, Linlin? Pumutok ang mga zombie sa loob ng paaralan. Hindi pa tayo umalis. Sinasabi ko, hindi pa tayo umalis. Hindi pa tayo umalis. Nasa paligid na lahat. Sinasabi ko, nasa paligid na lahat. Sila. Pumasok na sila. Hindi na ako makakapunta sa shelter. Kailangan kong iligtas ang kapatid kong babae. Anong nangyari? May nangyari sa school ng kapatid ko. Kailangan kong iligtas siya. Mukha kang baliw. Universidad sa lungsod G. Hindi bababa sa 2 araw pa ang biyahe. Pagdating mo roon, patay na ang kapatid mong babae. Baka kinain na ng mga zombie. Walang natira kahit kaunti. Luyuan. Mabuti pang isara mo ang bibig mo. Kung ganon, sasama na ako sayo. Mas marami, mas ligtas. Sasama na rin ako. Nakakatawa talaga, isang mahina at walang laban na maliit na nurse. Bukod sa makahadlang, anong magagawa pa niya? Kahit na medyo hindi maganda ang salita ni Luyuan. Pero tama naman ang kanyang punto. Nandito na ang kanlungan. Huminto na kayo ngayon. Sundan si Chen Feng papunta sa paaralan. Sobrang delikado talaga. Imbis na sumama sa kanila papunta sa kanlungan, mas gusto kong magligtas ng tao. Dahil napagdesisyonan na ninyo, mag-ingat kayo palagi. Isang grupo ng mga baliw. Walang oras na sayangin. Magsimula na tayo agad. Inupgrade ko ang EC. Sa loob ng sasakyan, makakaupo na rin ang 2 tao. Ito na iyon. Ito ang kapatid kong babae. Ang pangalan niya ay Chenlin. May nunal siya sa kanang sulok ng mata. Noong nakaraan, tumawag siya at sinabi na maghihintay siya sa dormitoryo para dalhin siya sa kanlungan. Ngayon, dapat ay nasa gusaling ito siya. Upang makatipid ng oras, hatiin natin ang paghahanap. Magkita tayo sa pintuan pagkatapos ng kalahating oras. Ako ang maghahanap sa unang palapag. Ako naman sa ikalawang palapag. Ako sa ikatlong palapag. Mag-ingat kayo lahat. Chenlin. Chenlin, naririnig mo ba ako? Chenlin, ikaw ba ito? Chenlin, huwag kang matakot. Nandito ako kasama ang kapatid mong lalaki para iligtas ka. Sama-sama tayong umalis dito. Nasa ikalawang palapag. Nasa panganib si Lin Xu. Chenlin. Chenlin. Ah! Naku! Tara na! Chenlin. Linlin. Nawalang bala -20. Nawalang isang bungkos ng 10 metrong lubid. Nahulog na medical kit -5. Nahulog na energy bar -10. Linlin, nasaan ka ba?
Ek! Huwag kang matakot, andito na ako. Mukhang may masamang mangyayari sa ibaba, sumunod ka sa akin. Tumatakas na. 3 palapag ang dormitoryo, mula sa bubong pababa. Sapat na ang haba ng lubid na ito. Pumunta sa rooftop. Ay secure ang lubid. Nakasecure na ang lubid. Mabilis, bumaba na. Magtago sa loob ng camper. Kuya! Bumaba na kayo, ako na ang bahala sa likod. Sasakay ako sa sasakyan para sunduin ka. Mag-ingat ka. Dumarami na ang mga zombie. Hindi ito pwede. Gumamit ng item para gumawa ng granada. Matagumpay na nagawa ang granada. Hindi maganda, malapit nang maputol ang lubid. Kuya, okay ka lang ba? Okay lang. Mild na sugat lang. Huwag kang gumalaw, aayusin ko ang sugat mo. Salamat. Kailangan pang i-upgrade ang van. Hindi rin sapat ang mga armas. Kailangan nating maghanap ng mas maraming supply agad. Palakasin ang kakayahang makipaglaban. Dito, mukhang marami ang mga supply. Tingnan natin sa loob. Tara na. Sasakyan ito ng pamangkin ko. Buksan mo na ang pinto. Ayon sa proseso ng hepe, kailangan muna nating suriin. Ano ang sinusuri? Kailangan pang dumaan ang proseso ng pamangkin ko. Sabihin mo, ang dignidad ng direktor ng aking kanlungan. Saan ko ilalagay yon? Diretso ng palayain. Nasaan ang pamangkin kong si Zhang Qian? Nasaan siya? Bumalik sina Chen Feng sa paaralan para magligtas ng tao. Siguradong tiyak na mamamatay sila. Ang pagkamatay ni Zhang Qian ay pwedeng isisi sa batang iyon. Kayo po ba ang tiyuhin ni Zhang Qian? Si Zhang Qian. Si Zhang Qian ay pinatay ng ibang tao. Ano? Hindi ito makatuwiran. Ang aking asawa at mga anak nasa ibang bansa. Si Zhang Qian ay ang tanging anak ng aking yumaong kapatid na babae na pinabayaan ng ganitong mga tao. Director Zhang, huwag masyadong malungkot, hindi namin inasahan. Yung tinatawag na Chen Feng ay ganitong makasarili. Tingnan mo ang kamay ko. Ito rin ay dahil sa pagprotekta kay Zhang Qian, na pinutol ng salbaheng Chen Feng. Si Zhang Qian ang pinakamabuti kong kaibigan. Hindi ko inasahan. Si Zhang Qian ay may kaibigan na katulad mo. Ito ay kanyang swerte. Huwag kang mag-alala, mula ngayon magpakatatag ka sa kanlungan. Nandito ako. Walang sinuman ang mangahas na mangbuli sa'yo. Mula ngayon, ako ang iyong sandigan. Halika dito. Ay anunsyo mo ito. Mula ngayon, si Luyuan ay magiging pinuno ng gwardiya ng kanlungan. Kapitan. Salamat, Director Zhang. Gawin mo ng mabuti. Sa hinaharap, marami kang makukuhang benepisyo, bata. Si Linlong ang tanging nakakaalam ng katotohanan. Kailangan nating humanap ng pagkakataon para tahimik na ayusin ito.
Tumaas ang rate ng mga materyales. 10 beses ang mga nahuhulog na bahagi. 20 piraso ng metal na plate ang nahuhulog. 20 beses ang nahuhulog na kawad. Nag-upgrade ang EC. Nakatapos na ang reinforced steel plates sa katawan ng sasakyan. Nakatapos na ang pag-install ng mga butas para sa pagbaril. Tapos na ang upgrade ng camper van. Tapos na ang upgrade ng armas. Ngayon, malaking pag-angat na ito sa kakayahan sa pakikidigma. Tingnan ko nga. Ano pa ang kulang? Tumigil ka. Magsimula ka ng umalis. Ito ang teritoryo ko. Huwag kang mag-alala. Wala akong masamang intensyon. Huwag ka nang mag-aksaya ng salita. Inuutusan kitang umalis na. Hindi mo ba narinig? Mama, sobrang masakit ng pakiramdam ko. Ikaw ba ang nagsasalita? Anong nangyari sa kanya? Hindi sa'yo yan. Sandali lang, kung may masamang pakiramdam ang bata. May mga gamot tayo, may isang nurse pa sa grupo. Sigurado ka bang hindi mo na kailangang tulong? Talaga bang makakatulong ka? Maniwala ka sa akin. Huwag kang mag-alala. Ang bata ay uminom ng gamot sa sipon at bumaba na ang lagnat. Ang sanggol sa iyong tiyan ay malusog din. Basta't magpahinga ka ng mabuti. Mabilis ka ring makakabawi. Pasensya na kanina. Ang pangalan ko ay Zhao Yong. Dati akong bodyguard. Ito ang asawa ko na si Yang Yunqian. Ang anak naming si Zhao Xiaohai. Kagagaling ko lang gawin iyon. Gusto ko lang silang maprotektahan. Walang problema, naiintindihan ko. Ngayon, kayo na ay isang pamilya na 4 na tao. Lumalala ang sitwasyon ng mga zombie. Napakadelikado na manatili dito. Mas mabuting magpahinga ng isang gabi. Bukas, sabay tayong umalis patungong kanlurang-kanlungan. Talaga bang pwede? Siyempre, mabait ang kapatid ko. Sa hinaharap, sama-sama tayong haharap sa mga pagsubok. Sama-sama rin tayong magtatamasa ng mga biyaya. Lubhang salamat. Maraming salamat. Salamat sa inyo. Salamat, Kuya Chen Feng. Kuya Chen Feng, ang ganda ng sasakyan mo. Iyo ang sasakyan na ito. Tama ka. Inupgrade ko ito sa isang armado na reconnaissance na sasakyan. Mayroon na itong tiyak na antas ng atake at pinsala. Mas ligtas na ang magmaneho gamit ang sasakyang ito. Kumpara sa dati. Si Yang Yunshan at si Xiaohai ay nasa unang palapag ng sasakyan. Si Linlin at si Lin Xui ay magkasama. Alagaan niyo sila sa likod. Si Elisa ang responsable sa pagmamaneho ng camper. Si Zhao Yong ay may karanasan sa labanan. Nasa responsable siya sa pangalawang antas ng armas. Ako ang bahala sa reconnaissance sa itaas. Umalis na tayo. May buntis at mga bata pa si Chen Feng sa sasakyan. Magpapahinto ba tayo para magpahinga muna? Huwag huminto. Tayo, nasa paligid na tayo ng mga zombie. Sinasalubong tayo. May mali. Ang grupong ito ng mga zombie ay hindi basta-basta umaatake, kundi sinasadya tayong salakayin. Nag-evolve sila at nagkaroon ng talino. Huwag tayong umupo at maghintay ng kapahamakan. Kailangan nating sumugod palabas ng bilog ng mga zombie. Kaunti ang mga zombie sa timog. Sumugod tayo sa timog. CJ. Mama, natatakot ako. Huwag kang matakot, Xiaohai. Kailangan nating maniwala kay Kuya Chen Feng. Kaya niyang pamunuan ang lahat ng maayos papunta sa ligtasan. Siguradong magiging okay tayo. May 50 metro pa ang sako. Limitado ang bilang ng bala. Kailangan hintayin ang tamang pagkakataon. 30 metro, 20 metro, 10 metro. Pinipigilan ni Zhao Yong ang apoy. Buti na lang handa na ako. Nagawa ko na ito gamit ang sistema. Mga super powerful na bomba. Ngayon, subukan nyo itong mga zombie. Ang lasa ng bagong uri ng bomba.
Mama, mama. Sobrang sakit. Sobrang sakit ng tiyan ko. Ano nang nangyayari? Ako, natatakot akong manganganak na. Siguro dahil sa takot. May mga palatandaan ng maagang panganganak si Ate Yang. Kuya, manganganak na si Ate Yang. Ano nang gagawin natin? Dapat sana ay ayon sa kasalukuyang ruta, matapos makalusot sa grupo ng mga zombie. Isang araw na lang at makararating na tayo sa kanlungan. Pero hindi na makapaghintay si Yang Yunqian. Zhao Yong, Elisa, mukhang maaga na ang panganganak ni Yang Yunqian. Kailangan nating makalusot sa grupo ng mga zombie agad. Pumunta sa pinakamalapit na ospital ng mga babae at bata. Walang problema. Ano? Manganganak na si Yunqian. Sumpang mga zombie. Lalabanan ko kayo. Zhao Yong, sa direksyong 11 oras, may zombie na dumarating mula sa gilid. Ito na ang huling bomba. Walang pakialam. Bumukas ang puwang sa paligid. Elisa, ngayon na, tumakbo ka na. Tagumpay sa pagtakas, agad na pumunta sa pinakamalapit na ospital ng mga babae at bata. Gumamit ka ng lakas, hindi ka ba kumain? Huwag mag-alala, Kapitan Lu. Yung si Linlong, mabait na sa loob ng kulungan. Nakatutok ang mga kapatid sa kanya. Hindi siya magtatangkang magsalita ng basta-basta. Isang simpleng Linlong. Hindi ko siya pinapansin. Hindi ko siya pinapansin. Si Kapitan Lu ay taong pinili ni Director Zhang. Paano siya maihahambing sa mga walang kwentang tao? Kapitan Lu, hindi maganda. Bakit ka nag-aalala? May malaking pagsabog na na-detect sa 800 kilometro. Malaki ang sukat ng pagsabog. May hinala na may iba pang mga nakaligtas sa lungsod. Kapitan, kailangan bang magpadala ng tao para tumulong? Baliw ka ba? Mas marami ang tinatanggap ng kanlungan. Mas kaunti ang mga supply. Kahit na may mga nakaligtas, ano ang pakialam natin? Bakit tayo ang dapat tumulong? Tama. Sabi ni Lu, tama siya. Lahat kayo, lumayas na kayo. Bakit siya kamakailan ay lalong naging magalit? Parang mas lumakas pa siya. Eksplosyon sa 800 kilometro ang layo. Hindi kaya, si Chen Feng ang gumawa niyan. Hindi. Impossible. Napakarami ng mga zombie sa labas. Imposible ng buhay pa siya. Luyuan. Sobrang dami ng tao sa kanlungan kamakailan. Hindi sapat ang mga supply. Kumuha ka ng tao. Ayusin ang mga matatanda, mahihina at may sakit. Ayusin muli. Kahapon lang ay may naayos na tayong grupo. Ngayon, may dumarating na naman. Lalong dumadami ang mga tao sa kanlungan. Kung hindi natin aalisin ang mga sobra, ano ang kakainin natin? Hindi ba? Naging leader ka ng gwardiya sa loob ng ilang araw, kaya't nagmamataas ka na. Huwag kalimutan, sino ang nag-angat sa iyo? Sa posisyong ito. Pag-angat. Hindi ka kundi ako ang pinapagawa mo ng mga maruruming gawain na hindi mo kayang gawin. Ikaw. Akala mo sino ka? Isa lang yon, isang inutil na may sira ang kamay. Wala ako. Matagal na kitang nakita na nagpapakain sa mga bangkay sa labas. Sasabihin ko sa'yo, maraming tao sa labas na gustong tumulong sa akin. Kung ayaw mo naman, magmadali kang umalis sa shelter. Ulitin mo pa ba? Sabi ko, hindi ka kundi isang basurang mas mababa pa sa aso. Huwag lumapit. Huwag mo akong patayin. Mga suplay ng kanlungan. Ihahatid ko sa iyo ang 1/4 ng suplay. Hindi. 7%. 7% ibibigay ko sa iyo. Ang gusto ko ay lahat.
Ngayon, ang kanlungan ay akin na. Matagal na silang nasa loob. Bakit wala pa ring anumang ingay? Huwag masyadong mag-alala. Mayaman ang karanasan ni Lin Xui sa panganganak. Dagdag pa, nandyan si Linlin para tumulong. Walang magiging problema. Alam ko. Pero, binabati ko ang mag-ina sa kanilang kaligtasan. Sobrang cute. Pupunta ako para tingnan si Yunshan. Ang ganda. May kapatid na babae na ako. Elisa, kakatapos lang manganak niyang Yunshan. Kailangan pa niyang magpahinga. Magsisimula tayo ulit pagkatapos ng 5 araw. Bantayan mo ng mabuti dito. Maghahanap ako ng mga supply sa paligid. Huwag kang mag-alala, hayaan mo na ako dito. Tataas ang rate ng paglabas ng mga supplies. Labas ng gamot ay 15 beses. Lalong bumibilis ang pag-evolve ng mga zombie. Ngayon sa grupo, may bagong sanggol na naman. Kailangan kong mag-upgrade agad ng van at armas para makapunta agad sa shelter. Nalaglag ang isang panibagong rocket launcher. Gagamitin ba natin ang mga nakolektang kagamitan para sa pagpapahusay ng EC at armas? A-upgrade ang rifle sa light machine gun. Matapos ang buong armor ng sasakyan. Matapos ang buong armor ng sasakyan. Matapos ang buong armor ng sasakyan. Pinalakas na gulong na may balistiko. Pinalakas na gulong na may balistiko. Nakatapos na ang pag-install ng weapon station sa bubong. Nakatapos na ang pag-install ng weapon station sa bubong. Nakatapos na ang pag-install ng weapon station sa bubong. Naka-upgrade na ang light armored vehicle. Naka-upgrade na ang light armored vehicle. Naka-upgrade na ang light armored vehicle. Halos handa na. Panahon na para umalis. Sumakay na. Sisikapin nating makapunta sa kanlungan. Hawak ng mabuti ang lahat. Umalis na tayo. Noong una si Zhang Fuqiang, hayaan mong ako ang humawak sa mga natirang buhay. Nalaman ko na hindi ako inaatake ng mga zombie. Marahil dahil ang virus sa aking katawan ay hindi pa ganap na naalis, itinuturing nila akong kapwa nila. Mula noon, sinimulan kong alagaan sila. Itong hukbo ng mga zombie ay ang aking hinaharap, ang pinakamainam na sandata para kontrolin ang kanlungan. Luyuan, hayop ka. Luyuan, hayop ka. Makakatanggap ka ng parusa. Parusa. Ikaw na walang silbi, may lakas ka pang makipag-usap tungkol sa kaparusahan. Lahat ng ito ay pagkain na dinala ko para sa inyo. Kainin niyo ng maayos. May mga bagong nakaligtas dito kay Kapitan Lu. Dumating sila sa kanlungan gamit ang isi. Ryu. Hindi ba't ito ay Chen Feng? Hindi. Impossible. Si Chen Feng at ang iba pa, tiyak na patay na sa gitna ng mga zombie. Saktong dumating ang mga survivor na ito para sa aking hukbo ng mga zombie na magbigay ng pagkain. Kami ang mga nakaligtas sa lungsod. Nagmamadali kaming pumunta sa kanlurang silungan. Bakit hindi ninyo kami pinapayagan? May utos si Director Zhang dati na huwag payagan ang mga bagong nakaligtas. Sobrang dami na ng tao. Kulang na ang mga supply. Puno na ang silungan. Umalis na kayo agad. Pinagpuyatan namin ang pagmamart sa papunta dito. Paano nyo magagawa yan? Kakatapos lang manganak ng asawa ko. Wala akong pakialam sa utos sa taas. Wala na ba kayong konsensya? Kami ay mga buhay, hindi kami mga bangkay, hindi ito mga zombie. Huwag saktan ang aking mga magulang.
Agad na dalhin ang bata sa GHI. May isang tao si Kapitan Lu na tinatawag na Chen Feng, na may dalang grupo ng tao na nagkakagulo sa kanlungan. Ano, Chen Feng? Makakaasa ka, Kapitan Lu. Sumunod tayo sa utos ni Director Zhang. Hindi natin pinalabas yung mga tao na yun. Si Director Zhang ay pasado na. Sabihin sa lahat, matapos mamatay si Director Zhang sa biglaang sakit, ako na ang mamumuno sa shelter. Ikaw nga. Hindi ko akalain na buhay ka pa pala, bata. Kung hindi dahil sa'yo, hindi sana ako naging ganito ngayon. Ngayon na ikaw mismo ang nagpunta dito, huwag mo na akong sisihin kung papatayin kita ng mano-mano. Chen Feng. Kahit siya ay nakaiwas sa bala, ang kalagayan ni Luyuan ngayon ay mukhang hindi na siya tao. Paano siya meron yan? Kanina sinadyang ko lang na mali ang tira. Sa susunod na tira, hindi na ito maulit. Huwag niyo akong patayin. Nagkamali ako. Kanina ay isang misunderstanding lang. Misunderstanding. Kayo, ilan sa inyo? Hurry up at lumapit para mag-sorry. Kuya, nagkamali kami. Hindi namin sinasadyang gawin iyon kanina. Si Director. Ang dating Director na si Zhang Fuqiang ang nag-utos nito. Kami ay sumusunod lang sa utos. Talagang puno na ang mga tao sa shelter, kaya tinanggihan nila ang mga bagong survivor. Nagsisinungaling sila. Nakita ko mismo. Si Luyuan at Zhang Fuqiang, para lang mapakinabangan ang mga resources ng shelter, na para sa kanila. Bakit nila kinuha ang mga matatandang walang laban, at dinala sa bilangguan para pakainin sa mga patay? Ang ganitong asal, ay talagang hindi katanggap-tanggap, hindi makapaniwala na may ganitong nangyayari. Sumpeng Linlong, siguradong sumama ka sa truck ko, pabalik. Luyuan, dapat kang mamatay. Sa sobrang lakas mong mangahas, gumawa ng ganitong kasuklam-suklam na bagay. Chen Feng. Talagang nalaman ko na mali ako, pero pinilit din ako. Kung hindi ko ito ginawa, papatayin ako ni Zhang Fuqiang. Wala akong magawa talaga. Tingnan mo ang kamay ko. Sobrang miserable na ako. Chen Feng, pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon. Sige na, hindi kita papatayin. Pero totoo na tumutulong ka sa kasamaan. Umalis ka na sa kanlungan mo. Salamat sa hindi pagpatay sa akin. Chen Feng, maghintay ka sa akin. Hintayin mong dalhin ko ang aking hukbo ng mga patay. Sa tamang panahon, hindi lang kita kukunin ang buhay, kundi pati ang buong tirahan ay magpapasakop sa akin. Lahat ay magpapasakop sa akin. Kapatid na dragon, kumusta na ang mga sugat mo? Mga sugat lang sa balat, hindi mamamatay. Pero ikaw, kahit na may dalang ganito karaming tao, nakarating sa kanlungan, talagang hindi madali, talagang mapanganib ang daan na ito. Kakausapin mo ba ako tungkol sa bilangguan na nakita mo? Ano ang sitwasyon doon? Isinara ni Luyuan ako at ang mga matatanda at bata. Sa loob ng kotseng iyon, ipinapadala sa bilangguan. Linlong, nagpapakain ng mga bangkay. Nagpapakain ng mga bangkay. Linlong, nakita ko mismo, walang anumang proteksyon si Luyuan. Diretso siyang pumasok sa gitna ng mga bangkay. Ang kakaiba ay, yung mga bangkay na yon, hindi talaga siya inaatake. Sa halip, niyayakap siya at niyayamot. Parang kapwa nila, katulad ng pakikitungo sa kapwa nila. Tama nga ang aking hula. Kahit na noong oras na yun may nakabitin na braso, napalampas niya ang kamatayan. Pero ang virus sa katawan niya, hindi pa rin tuluyang naalis. Kaya't inisip ng mga bangkay na isa silang kapwa. Kaya't itinuring nila siyang kapwa. Sa gayon, baka, maghahanap siya ng paraan para maghiganti balang araw. Mas mabuting maghanda na tayo ng maaga. Ngunit ang pinaka-urgent ay maayos na mapag-alagaan ang lahat. Zhaoyong, Lin Xu, dalhin niyo siyang yakian para magpahinga. Linlin, samahan mo si Xiaohai. Kailangan nating ayusin muli ang mga supply mula sa kanlungan. Alainan. Mula ngayon, kami ang magiging responsable sa lahat ng bagay sa kanlungan. Gagawin naming pinakamalakas na kuta ito para makasiguro ang lahat na makakapagpatuloy sa buhay. Siya ang bagong pinuno. Hindi naman niya kami ipapakain sa mga zombie, di ba? Huwag niyo akong patayin. Pakiusap, huwag niyo akong patayin. Magpupursige akong magtrabaho. Lolo, bumangon ka na. Nandito ako.
Walang sinuman ang may lakas ng loob na gawin sa iyo iyon. May sakit ang aking asawa. Dinala siya sa ospital ng kanlungan para sa paggamot. Pagkatapos noon, hindi na siya bumalik. Narinig ko mula sa mga gwardiya. Si Director Yang ay tahimik na inasikaso silang lahat. Alam ko na silang lahat ay pinatay. Makinig kayong lahat. Mula ngayon, hindi alintana kung matatanda o bata, may sakit man o malusog. Hindi namin kailanman iiwanan ang bawat isa sa kanlungan. Pinagsama-sama ko ang lahat at maayos na ipinamigay ang natitirang mga suplay. Ang mga matatanda at mahihina ay mananatili sa kanlungan. Sila ang responsable sa pagtatanim at mga suplay. Ang mga malalakas ay responsable sa pagkukumpuni ng kanlungan at pagpapalakas ng mga depensa. Ang natitirang tao ay sasama sa akin. Maghanap ng higit pang mga materyales at supply. A-upgrade ang mga armas, kagamitan at sasakyan. Pag-upgrade ng AC, kailangan ng maraming materyales at piyesa. Dito ang tamang lugar. Lahat ay naghanap ng mga piyesa at kagamitan sa paligid. Sa madaling salita, dalhin ang lahat ng magagamit. Tatay, ako ay isang matapang na lalaki. Maaari din akong tumulong. Kaya't si Xiaohai ay dapat sumunod kay tatay. Huwag mawala. CJ. Ding, nahulog na piraso ng bakal 52. Ding, nahulog na tornilyo 162. Talagang magandang lugar ito. Ako ay mula sa kanlurang kanlungan. Kayo ba ay mga nakaligtas? Yung mga nasa loob. Lumabas ka. Hindi ba't ito ang kanlurang kanlungan? Wala akong takot sa inyo. Mas mabuti pang makipaglaban kaysa mahuli at ipakain sa mga zombie. Mas mabuti nang makipagsapalaran. Wala kaming masamang intensyon. Bakit kayo nag-atake ng biglaan? Bakit? Walang mabuting tao sa kanlurang silong. Lahat kayo'y mga demonyo. Noong una, dinala ko ang nanay ko sa silong. Nagkunwari kayong puno na ang tao. Ayaw kayong papasukin. At doon mismo, pinatay pa ang nanay ko. Yung tawag na luyuan, gusto pang ipakuha ako para pakainin sa mga bangkay. Nagsikap akong tumalon mula sa sasakyan, para lang makaligtas. Pero nasugatan ang binti ko. Pero nang hina ang binti ko, nakita ko mismo na itinapon niya ang buhay na tao sa mga bangkay. Kayo ay mga bastardo. Hindi totoo. Hindi totoo. Si Kuya Chen Feng ay mabait. Ang mga tao sa kanlungan ay mababait. Kayo ang nagkamali. Talagang may mga masamang tao dati. Ngunit naayos na lahat iyon ni Kuya Chen Feng. Ngayon, lahat tayo ay mabubuting tao. Nagkakaisa tayo. Tama ang sinabi ng batang ito. Ako ay nangangakong. Ang lahat sa shelter ay pantay-pantay. Wala nang maapi o iiwanan. Mas mainam na sa halip na mag-alala araw-araw sa labas. Sumama na kayo sa amin sa shelter. Napakabata ng mga bata na kayang mabuhay ng maayos sa kanyang mga kamay. Dapat ay mapagkakatiwalaan ang kanyang mga salita. Sige, naniniwala kami sa iyo. Ngunit may isang grupo ng mga nakaligtas na tinanggihan ni Zhang Fuqiang na patuloy na nagtatago sa isang opisina na hindi kalayuan dito. Maaari mo bang isama sila? Siyempre, maaari. Marami ang lakas. Maaari na tayong pumunta para kunin sila. Salamat sa iyo, kabataan. Ito ay mga bagay na dapat kong gawin.
Lahat, mabilis sagfi. Matibay ang isli, kayang tiisin ang kanyang atake. Mag-ingat! Isa-isa mong pumasok. Ang makapal ng balat nitong dambuhalang zombie. Talagang mahirap labanan, buti na lang iisa lang ang dumaan. Anong nangyayari? May isa na namang dumaan. Alisa, Zhao Yong, ang mga kasukasuan ang kahinaan ng mga zombies na ito. Palitan ang lahat ng bala ng armor piercing. Targetin ang kanilang mga kasukasuan. Walang problema. Maaari na tayong bumalik sa kanlungan. Sa wakas, natapos na. Ang kanlungang ito ay talagang nagbago. Ang galing! Ang pader na ito at ang bakal na pintuan ay nakaayos at pinatibay. Tiyak na makakayanan nito ang mas marami at mas malalakas na banta. Dahil sa mga gamit na ito, mayaangat ko na ang aking bahay na sasakyan. Kung gagamitin ang mga gamit para sa pag-upgrade ng bahay na sasakyan at armas. Hayaan mong tingnan ang upgrade na ito. Ano pang mga sorpresa ang maibibigay mo sa akin? Chen Feng, sinabi mo kanina na nagbigay ka ng upgrade sa ihi. Ito ba iyon? Tama. Nakumpleto na ang pag-enhance ng armor ng sasakyan. Idinagdag na ang rocket launcher. Idinagdag na ang mortar. Sistema ng apoy ay ganap na na-upgrade. Ito ba talaga ang dating camper van? Hindi ito camper van. Para itong isang tangke. Hindi pa ito sapat. Basta may sapat na supplies. Makakapag-upgrade pa ako ng camper van. Pero ang mga survivor na tinanggap natin, lalong dumarami ang pangangailangan sa mga supplies. At yung mga kalapit na lugar, halos na search na rin. Kaya't nagpa siya akong magpadala ng mas maraming tao. Magkakahiwalay tayo ng lakad. Sa mga lugar na hindi pa nasusuri. Sang-ayon ako, makakababa ako ng isang grupo para umalis. Pumunta sa Hilaga, Cop Dragon, Lin Dragon, ako naman ang magdadala papuntang kanluran. Ang ganda ng samahan nyo, ako ay pupunta sa silangan. Doon pamilyar ako sa daan. Mayroong isang elementarya, dati akong dumaan dito, hindi pa ako nakapasok. Sige, maghiwa-hiwalay tayo. Mag-ingat kayo. Tatay, isama mo ako. Gusto ko ring tumulong. Masyadong delikado sa labas. Dito ka na lang sa kanlungan. Ayaw ko, sisikapin kong makinig. At saka, ang ganda ng naging asal ko noong nakaraan. Siguradong okay din ako ngayon. Sige na nga. Kaya't kailangan mong sumunod sa akin ng mabuti. Huwag kayong magtakbuhan. Alaynan, puso.
Bakit kayo nandito nagtago? Nang dumating ang mga halimaw, nasa klase pa kami. Kami ay pinrotektahan ng guro. Itinago kami dito. Pero noong nakaraang araw, umalis ang guro para maghanap ng makakain. At hindi na siya muling bumalik. Sabi niya sa amin na magtago at huwag lumabas. Sumama kayo sa akin. May isang malaking ligtas na lugar doon. Walang mga halimaw, hindi lang ito ligtas. Maraming masasarap na pagkain. Totoo ba? Ayos lang iyon. Sinasabi ko sa inyo, si Kuya Chen Feng sa kanlungan. Napakaastig. Kuya Feng, may masama. Xiao Hai. Nawawala si Xiao Hai. Anong nangyari? Dahan-dahan lang. Dinala ko si Xiao Hai para maghanap ng mga suplay. Saglit lang na hindi ko siya natanaw, nawawala na siya. Sinilip ko na ang buong gusali. Walang bangkay. Wala ring narinig na tunog. Hindi kaya nadala ng zombie. Bilang pagkain. Walang bangkay. Walang ingay. Parang hindi gawa ng zombie. Mas parang tao. Tao. Baka si Luyuan, may galit siya sa puso. Malaki ang posibilidad na gawin niya ito. Kung mangahas siyang gawin ang kahit ano kay Xiao Hai, kukunin ko ang buhay niya. Ikaw, masamang tao, hindi ka palalampasin ng tatay ko at ni Kuya Chen Feng. Hindi ka nila pababayaan. Sasalubungin nila ako at ililigtas ako. Maliit na bata, huwag mag-alala. Mabilis lang, isasama kita para makasama ang iyong tatay. Halos handa na, Chen Feng. Hindi ka na magtatagumpay ng matagal. Kumusta? Nahanap mo na ba ang bata? O hindi pa rin nahanap si Xiao Hai? Huwag kang susuko. Huwag kang susuko. Araw-araw kaming magpapadala ng tao para hanapin si Xiao Hai. Kung talagang si Luyuan ang gagawa niyan, siguradong hindi lang ito tungkol sa paghihiganti. Dapat naman ay ligtas pa rin ang mga bata. Kailangan nating ipagpatuloy ang pagpapagawa ng mga silungan at pagpapalakas ng depensa. CJ, hindi rin natin alam kung kaya pa bang i-upgrade ang mga supplies, mga camper at armas. Kasalukuyan ang mga gamit ng host, maaaring matagumpay na upgrade ang armas. Ngunit kulang pa ang mga pangunahing bahagi para sa pag-upgrade ng isi. Mangyaring ipagpatuloy ang pangangalap ng mga gamit para mapataas ang rate ng pag-drop ng mga gamit. Sige, upgrade na ang armas. Nag-upgrade ng grenade launcher. Nag-upgrade ng laser launcher. Mukhang kung gusto pang i-upgrade ang camper, hindi na ako maraming oras na natitira. Ika-33 araw na ngayon. Basta makalampas lang ako ngayong araw. Darating na ang rescue. Naku! Chen Feng. Malaking wave ng mga patay na naglalakad. Papunta na sa kanlungan. Napakarami nila. Bakit ganito? Luyuan. Talaga ikaw nga. Tatay. Nasaan ka? Isang malaking grupo ng mga zombie ay paparating na. Ang ating pamilya, nandyan ang mga kaibigan natin. Ngayon, kailangan nating ipagtanggol ang lugar na ito. Lahat ay maghanda sa laban. Huwag kang mag-alala, siguradong maibabalik natin si Xiao Hai. CJ. Bumuga ng apoy. Unahin ang patayin ang mga zombie na malapit sa sasakyan. Protektahan ang mga nakaligtas sa loob ng haula. Sumpa, mamatay ka na, zombie. Dito na kay Alisa at Linlong. Zhao Yong, sumama ka sa akin para iligtas si Xiao Hai at ang mga nakaligtas. CJ. Kuya. Kuya. Kailangan mong mag-ingat. Huwag mag-alala, babalik akong ligtas.
Gamitin mo lang ang kaunting apoy na ito laban sa aking hukbo ng mga zombie. Talagang hindi mo alam ang iyong kakayahan. Sandali. Ano ito? Siya, paano naging ganito ang kanyang isi? Si Kuya Chen Feng. May pag-asa na tayo. May darating na tutulong sa atin. Ang galing. Pinalitan ni Zhao Yong ng yelong na baril. Hurry up, pumunta ka na dito. Alam ko na, Dad, nasasagipin mo ako kasama si Kuya Chen Feng. Wala nang masama, Little C. Dad ang magbabalik sa'yo sa bahay. Ang salot na si Chen Feng, muling nanakaw ng masama ang aking magandang balak. Kailangan kitang patayin. Chen Feng, akala mo nanalo ka na. Sasabihin ko sa'yo, hindi pa ako talo. Sa bandang huli, aakayin ko ang aking hukbo ng mga zombie para tuluyang kayong wasakin. Bakit ganito ang kulay ng dugo? Chen Feng, tulungan mo ako. Pakiusap, tulungan mo ako. Ayoko mamatay. Ang kasalanan mo, ikaw ang magdusa. Nanay, mga nakaligtas sa shelter sa Timog Kanluran, dumating na ang rescue. Binabati namin kayo sa pagtitiis ng 33 araw. Kayo'y ligtas na, kayo'y ligtas na, kayo'y ligtas na, kayo'y ligtas na. Kuya, nakaligtas tayo. 33 araw. Nanalo tayo.